Mangawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Araw po ng Sabado, sa unang linggo ng karaniwang panahon, at atin pong pinararangalan ngayon ang mahal na Berhing Maria. At sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging berhing si Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya ay anak ni Abiel at apo ni Zeror, na anak ni Becorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul, na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo."
Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at binusa ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Poon ng bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinapagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dugo ay magturo, magpalaya sa bilang mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanan na sumusunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, ngunit ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan,
hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang salita. At ang salitang ito ay ang generalization. At tiningnan ko po sa dictionary ang kahulugan ng salitang ito. At ang ibinigay na definition ay, it is a general statement, concept, or idea obtained by interference from specific cases. At mayroon pa pong isang definition, ang sabi doon ay taking one or few facts and making it or them broader. Yun ang generalization. Bakit sinisimulan po natin sa salitang ito, generalization? Dahil si Levi na tinawag na Mateo, ay isa sa biktima ng generalization. Kung titingnan natin kung bakit ganun na lamang ang pagturing nila na makasalanan ang mga tax collectors, dahil nangniningil ito ng buwis in behalf sa mga dayuhan, and at that time, ang Roman Empire. Ibig sabihin, itinuturing nilang mga traidor ang mga tax collector dahil ang kinukuliktang buwis ay hindi naman para sa kanilang bayan at mas lalo pa nitong pinapatungan hanggang sa magkamal ng kayamanan ang mga tax collectors. Hindi rin natin masisisi dahil karamihan ito ang ginagawa. Ibig sabihin, mga magnanakaw, mga korap ang mga tax collector. Hindi naman po natin nila lahat at isa po dito si Levi na naging Mateo ang kanyang pangalan. Makikita natin ang busilak na puso sa kanya. Kaya nga, doon sa generalization na iyon, minsan ay maraming napapahamak, maraming nabibiktima pag hinuhusgahan ng tao. Tingnan niyo po ang sinabi ng mga iskriba na kabilang ng pangkat ng Pariseo nung nakikisalo na po ang ating Panginoon sa kainan. Si Levi kasama ang mga publikano at mga makasalanan. Ano ang sabi ng mga iskribang ito? Nagtanong doon sa mga alagad, bakit nakikisama ang inyong guro sa mga publikano at mga makasalanan? Mga public sinners po ito, nakasalo ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang sumagot, hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Hindi ako naparito para tawagin ang mga banal, naparito ako para tawagin ang mga makasalanan. My dear brothers and sisters, marahil kung bakit si Levi ay tinawag ng ating Panginoon, hindi dahil siya ay isa sa mga makasalanan. Dahil tingnan niyo po ang reaksyon ni Levi. Kaagad tumindig nang tawagin siya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nakahanda si Levi, nakahanda ang kanyang sarili sa pagtawag ng ating Panginoon. Na kahit sabihin natin, maganda ang kanyang trabaho, nagbibigay ng opportunity sa kanya para siya magkamal ng pera, subalit handa niya itong iwan at doon natin makikita ang sinasabi kong
busilak na puso ni Levi, ni Mateo. Dahil detached po siya sa kung anuman ang kanyang kasalukuyang ginagawa, kasalukuyang karangyaan ng buhay kung mayroon man. Handa siyang sumunod sa ating Panginoon at handa niya ring iwan ang lahat ng ito para lamang sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na ang ating Panginoon ay nandoon sa mga may sakit. Na kung saan ay ginamit niya ang ang salitang doktor, parang nasa ospital, na kung saan ay ang mga may sakit ay nandoon. Subalit, hindi ibig sabihin na ang doktor ay nandoon ay may sakit din. Kung hindi, ginagawa ng doktor ang kanyang makakaya para pagalingin ang mga may sakit. Ito din po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya niya ginamit ang salitang doktor. Hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Hindi ibig sabihin ang ating Panginoon ay may sakit din o makasalanan. Kung hindi, nais niyang akayin ang mga makasalanan patungo sa Ama, patungo sa langit na tahanan. Pagtawag kay Levi o Mateo, ang ating ebanghelyo. At ang kaugnayan po nito sa ating unang pagbasa, tinawag ng ating Panginoon si Saul na galing sa lipi ni Benjamin. Tingnan niyo po, pag tumatawag ang ating Panginoon, siya ang gumagawa ng paraan. Ano ang ginawang paraan ng Diyos? Mawala ang mga asno ng kanyang tatay ni Saul. At si Saul ang inutusan ng kanyang tatay kasama ang kanilang mga tauhan para hanapin ang mga nawawalang asno. Kahit saan sila pumunta, wala doon, hindi nila matagpuan ang asno. Hanggang sa matagpuan ni Saul, si Samuel, na kung saan sinabihan naman ng Panginoon si Samuel, siya ang sinasabi kong magiging hari ng Israel. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Papahiran mo siya ng langis para siya maging hari ng Israel. At ito ang ginawa ni Samuel. At paglapit sa kanya ni Saul, ano ang sabi ni Saul? Nagtatanong kung saan makikita ang manghuhula. At si Samuel na propeta, na lingkod ng Diyos, nagpanggap na manghuhula. Ano ang sabi ni Samuel? Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin at tayo ay kakain. At doon na niya pinahiran, binuhusan ng langis si Saul. At pagkabuhos nito, saka lamang niya sinabing, binuhusan kita ng langis dahil ikaw ang magiging hari ng Israel. Kahapon ay humihingi pa lamang ang matatanda ng bayan ng Israel ng hari. Bagamat ayaw ni Saul, dahil ang ninanais ni Saul, ang ituring nilang hari na siya naman talagang hari ay ang ating Panginoon. Subalit nagpumilit ang matatanda ng bayan ng Israel na bigyan sila ng hari. Kaya ito ang ibinigay sa kanila, si Saul, hari ng buong Israel. Pagtawag ng ating Panginoon at pag tayo ay tinatawag ng ating Panginoon, walang magagawa ang tao kung hindi sumunod. Dahil ang Panginoon ang gumagawa ng paraan kung sino man ang kanyang tatawagin. Kaya nga po, sa buhay seminarista, na minsan ay hindi nawawala kasi ang pagiging tao ng isang tao, na kung saan ang mga formator, minsan ay pinipersonal nila ang mga kaso ng mga seminarista. Ito lamang po ang ating tatandaan. Pag kayo'y tinawag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa pamamagitan ng kanyang pagkilos, tatawagin at tatawagin ang taong iyon na tinawag ng ating Panginoon. Maraming mga pangyayari na ang isang seminarista ay pinalalabas dahil mayroong mga ginagawang hindi akma sa kung ano ang rules and regulation ng seminaryo, ng pagpapari. Subalit, bumabalik at bumabalik ang seminarista
Mayroon niya pong kasabihan ay kahit gustong-gusto mong magpari, kung ayaw ng obispo na ikaw ay ordinahan, hindi ka mauordinahan. Ano ho, may kasabihang ganon. Subalit hindi, yan ay joke lang. Ano ho, dahil pag Diyos ang tumawag sa iyo at pumili sa iyo, walang magagawa ang obispo, walang magagawa ang iyong mga formator, na kahit nandoon ang kanilang kapangyarihan, nandoon ang kanilang otoridad, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos para ikaw ay tumugon sa panawagan niya. Sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ito ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay tumugon sa kanyang panawagan. Kaya nga pag may inoordinahan, ano ho, bagamat sabihin natin ay kulang na kulang ang isang tao na tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin ang mga naordinahan, ang mga naging pari ay mga banal o natatanging pagkatao, mayroon sila. Hindi. Dahil ito sa grasya, dahil ito sa pagtawag ng Panginoon, na siyang pinapakita sa atin sa ating mga pagbasa ngayon. Kay Saul sa ating unang pagbasa, kay Levi na tinawag na Mateo, na tinawag ng ating Panginoon para maging isa sa 12 apostol, 12 disipulo na itatangi ng ating Panginoon. Babalikan po natin ang generalization. Bagamat biktima po dito si Levi, bagamat biktima dito si Mateo, subalit hindi po ito nagmaterialize na itinuturing na makasalanan ng mga tao at that time dahil sa grasya at kapangyarihan ng Panginoon. Diyos, si Jesus ang tumawag kay Levi o Mateo. Kaya siya ang gagawa ng paraan para maging akma ang pagtugon ni Levi, ni Mateo sa panawagan ng ating Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain at ikapagpapatawad sa aming mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na berhing totoong mapalad,
na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Masana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, Sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at niyagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya'y nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking buot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya'y nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paningil di ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at tanggulan.
Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya'y nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Poon, ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa bawat inakay sa luntiang pastulan. Tupayhan ng mawaglit sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya'y nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya'y nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birheng Maria at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat
kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayong magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, ngayon pong araw ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral sa Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa sa 12 ng tanghali. Ang misa naman ng 9 ng umaga at 2 ng hapon ay healing mass at liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong pagpapala at ang iyong bendisyon sa inyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Tayo at lipaya, kanyang pagkaling at habang, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang ating mga rosas sa may extension area sa bandang gilid po ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Muli po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang ating mga rosas sa ating